Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang pinakihintay nating mga naglalagablab na patikim para sa paparating na chapter 1173 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to ay pinamagatang Generation of Warriors. At napakaswerte nga natin fam dahil kagad itong nagsimula sa huling eksena sa nakaraang chapter. Kung matatandaan nga natin fam, ay naabutan na ng grupo ni Zoro, Hyruden at Stansen ng Domireverse Demon versions ng Giant Warrior Pirates na pinangungunahan ni Dory at Brogy. Nakarating na kasi ang Giant Demon Army sa West Village. Alinsunod na rin sa pinag-utos sa kanila ni Insama na tapusin ang buhay ni Elder Jarul nang sa gayon ay tanghali na sina Dory at Brogy bilang mga bagong hari ng Elbaf. Sa dulo nga ng huling chapter fam ay binitin tayong lahat ni Oda nang sabihan ni Zoro sina Hyruden at Stansen na wag na raw silang mag-alala dahil kahit nga raw dehado pa sila sa dami ng demonized Giant Warrior Pirates ay meron na siyang naisip na magandang plano. At sa simula nga fam ng paparating na chapter ay makikita na natin sa wakas kung ano ba talaga ang planong ito na tinutukoy ni Zoro. Dito nga fam ay makikita nating nagsimula ng gumawa ng aksyon si Zoro at bigla na lang siyang tumalon papunta sa ulo ng isa sa mga demonized Giant Warrior Pirates. At mula nga sa posisyong yun fam, ay dali-daling nagpakawala si Zoro ng malakas na long-range flying slashes na mabilis namang nakapagpabagsak sa iba pang Domireverse Giants. O diba fam? Mukhang maganda nga talaga ang naisip na plano ni Zoro at sa parang ito ay hindi na siya magagawang mapaggitnaan pa ng dalawang demonized giants dahil nga nakatungtong siya sa mismong ulo ng isa sa mga to. Ang matindi pa dyan fam ay ang napakalupit na atake na ginamit dito ni Zoro na tila ba may pagkakapareho sa ataking ginamit ni Scopper Gaban laban sa kanilang dalawa ni Luffy sa umpisa ng Elbaf Arc. Kung babalikan nga natin fam ang eksenang to sa Oros Castle nung sinusubukan pa ni na Luffy na makuha ang susi para sa kadena ni Prince Loki, ay nagpakawala si Scopper Gaban ng isang signature technique na tinawag nitong Yaso Takeru o Army of the Braves na labis naman ngang kinagulat ni Luffy at Zoro. At kung hindi nga mabilis na nakakilos si Zoro sa pagkakataong ito para protektahan ng kanyang kapitan, ay baka napuruhan na talaga si Luffy ng malakas na atake na ito ng kaliwang kamay ng Pirate King. Base nga dyan fam, may napakataas ng tsansa ng parehong teknik na ito ni Gaban ang siyang ginamit ni Zoro para mapabagsak ang maraming demonized Giant Warrior Pirates. Lalo na ang teknik na ito ay gumagamit ng long range na atake at kayang tumarget ng higit sa isang kalaban. Hindi naman kasi talaga imposible fam na gumamit ng teknik ng ibang karakter si Zoro at katunayan nga fam ay minsan na rin niya itong ginawa sa laban nila ng Supernova kina Kaido at Big Mom. Dito nga fam ay makikita natin si Big Mom na nasa akto ng pagpapakawala ng isang malakas na flame attack na tinawag niyang Heavenly Fire sa pamamagitan ng paghablot sa kanyang espesyal na fire homie na si Prometheus at pagbato dito ng malakas papunta sa kanyang mga kalaban na magre-resulta naman sana sa isang malakas at naglalagablab na pagsabog. Subalit bago pa nga tuluyang maibato ni Big Mom si Prometheus at may sagawa ang kanyang Heavenly Fire attack, ay mabilis na tumakbo si Zoro at pagkatapos ay tumalon sa harapan ng Emperor at biglang hinati sa dalawa ang araw na homie na si Prometheus. Namangha naman si Luffy sa pinamalas na ito ni Zoro at sinabing hindi raw ba teknik ni Kinemon ang kagagamit niya lang na atake. Sinang-ayon na naman ni Zoro ang kanyang kapitan at sinabing ninakaw niya nga raw ang ataking to mula kay Kinemon. O diba fam? Hindi ba't si Zoro na mismong umamin sa eksenang ito
na kinopya niya ang teknik ni Kinemon na Foxfire style. Kaya naman dahil nga dyan hindi talaga malabo na kopyahin rin ni Zoro ang Yasutakeru Army of the Braves na atake ni Scopper Gaban. Lalo na't itong perpektong atake para matapatan at mapabagsak ni Pirate Hunter ang napakaraming malalakas na Demon Giant Warrior Pirates na kinokontrol ni Im-sama. Sa ngayon fam, hindi pa natin alam kung ginamitan ba ni Zoro ng Advanced Conqueror's Haki ang ataking to. Dahil alam naman natin na base nga sa naging makasaysayang laban ni na Roger at Garp kay Domireverse Rocks, ay walang ibang paraan para mapawalang bisang pagkontrol ni Im-sama. Liban na lang kung gamitan ng Advanced King's Haki ang mga atake laban dito. Pero siguro naman fam, may nagtanda na si Zoro. Dahil hindi ba't nasermonan na siya ni Gaban sa Underworld at nasabihan pa nga siya kung paano raw niya inaasahang masuportahan ang kanyang kapitan na isang Emperor of the Sea kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mismong sariling kakayahan. Parang medyo napahiya nga dito si Zoro kay Gaban fam dahil sa kanyang naging kapabayaan at dahil hindi niya alam na meron pala siyang kakayahang makagamit ng Conqueror's Haki. Kaya naman dahil nga dyan bigla siyang napahingi ng paumanhin kay Gaban. Dito na siguro natin makikita ang ebolusyon ni Zoro at kung paano niya mamamaster ang paggamit ng kanyang Advanced Conqueror's Haki. Lalo na fam at ang kalaban niya ngayon ay ang mga Domireverse Giants na tanging King's Haki lang ang tinataglay na kahinaan. At kung hindi nga gagamitan ni Zoro ng King's Haki ang Demonized Giant Warrior Pirates, ay siguradong kagad na mabangon muli ang mga ito dahil sa pagiging immortal at sa kanilang kakayahang mabilis na mapaghilom ang mga pinsalang binigay sa kanila ni Zoro. Kaya sana talaga fam, may ginamitan ni Zoro ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang pinakawalang atake sa mga Domireverse Giants. Nang sa gayon ay hindi na sila bumangon pang muli at makalaya na sila mula sa pagkontrol ni Im-sama. Pero alam niyo fam, hindi pa dito natatapos ang pagpapakitang gilas ni Zoro sa chapter. Pagkatapos kasi niyang magpakawala ng long-range flying slashes habang nakatungtong sa ulo ng isa sa mga Demon Giants, ay bigla na lang siyang sinugod ni Dory at Brogy at magkasabay siyang inatake. Subalit sa punto nga fam natatama na sana ang mga pinakawalang atake ng dalawang giant captains, ay sakto namang umiwas si Zoro dahilan upang sina Dory at Brogy mismo ang matamaan ng atake ng isa't isa. Dahil dyan fam may buong persang sinalo ni na Dory at Brogy ang kani-kanyang malalakas na atake na nagresulta naman upang mahati sa dalawa ang kanilang mga katawan. Grabe, mukhang ito pala talaga ang magandang plano na naisip ni Zoro, ang pumesto sa ulo ng isa sa mga Domireverse Giants at magsilbing pain. At sa oras na natakihin na siya ng Demon Giant Warrior Pirates, ay bigla naman siyang iiwas sa huling segundo para sila mismong siyang umatake sa kanilang mga kasama. Parang hindi ko tuloy ma-imagine na ganito kalupit ang diskarte ni Zoro sa Elbaf Arc. At mukhang tama talagang sinabi niyo fam na sa navigation lang mahina si Zoro dahil sobrang maasahan rin siya pagdating sa labanan. Grabe talagang chapter na to fam. Walang kahirap-hirap na inubos ni Zoro ang buong giant demon army ni Im-sama. Napakastig siguro kung ang lahat ng ito ay masaksihan ni Elder Jarul. At mamangha rin siya sa pinamalas ni Zoro katulad ng pagkamangha niya nung nilabanan ni Prince Loki si King Harald. At kung ganun nga fam, ang mangyayari ay para bang lalabas na kasing lakas o mas malakas pa si Zoro sa Accursed Prince. Partida pa nga dahil wala namang legendary weapon at mythical devil fruit si Zoro. At ang taglay niya lang ay ang kanyang 3 espada at husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos naman fam na mamayagpag ni Zoro sa unang bahagi ng chapter, ay ang ibang Straw Hats naman ang siyang bibida ngayon. Dito nga fam ay malalaman na natin kung bakit bigla na lang nawala si Brook at iniwan ng kanyang mga kapwa Straw Hats na nakatali ng Arrow Devil Fruit ability ni Ganko. Sa puntong ito na rin may hahayag kung ano ba talaga ang nakaraan sa pagitan ni na Brook at Ganko.
At bakit tila ba malalim ang pinagsamahan nilang dalawa? Dito fam ay makikita natin si Brook na nagawa na palang marating ang kinaroroonan ni Gangko na kasalukuyan pa rin ngang nasa ilalim ng buong kontrol ni Im-sama. Pagkarating naman ni Brook sa lokasyon ni Gangko ay sinimulan niyang ihayag kung ano nga ba talaga ang totoong pagkatao ng dalagang Holy Knight. Una ngang nireveal ni Brook dito ang totoong katauhan ni Gangko bilang si Princess Shuri o Sherry mula sa royal family ng isang hindi pinangalanang kaharian. Sinabi dito na bagaman natatakloban ng ibabang bahagi ng mukha ni Gangko, ay nagawa pa rin siyang makilala ni Brook sa pamamagitan ng kanyang kulay asul na buhok at magkaibang kulay na mga mata. Dito fam ay tinawag ni Brook si Gangko sa naging popular na titulo nito na Father Killing Princess. Ikinwento ni Brook na isang araw sa mga ama na pinatay ni Gangko ay ang kanyang benefactor o mentor na nagngangalang Onjin. Para naman mas maintindihan natin fam, ay inihalin tulad ang relasyon ni Onjin kay Gangko sa kung paanong si Shanks ay nagsilbing mentor kay Luffy. Dahil naman sa ginawang pagpapaalala ni Brook ng nakaraan kay Gangko, ay biglang nagbalik ang kontrol ni Gangko sa kanyang sarili. Subalit hindi pa nga lumilipas ang ilang segundo, ay nagawa ulit ni Im-sama na mabawi ang kontrol sa katawan ng Holy Knight. At dahil naman nga dyan ay makikita na natin ang katawan ni Gangko na aktong naghahanda na para magpakawala ng atake kay Brook. Habang nangyayari naman ang eksenang yan fam, ay pisigaw na sinabihan ni Gangko si Brook na tumakbo na agad bago pa siya tamaan ng atake ni Im-sama. Grabe fam, mukhang emosyonal pala talaga ang nakaraan ni na Brook at Gangko at tila ba malalim talaga ang kaugnayan nila sa isa't isa. Siguro fam ay kagaya ni Prince Loki si Gangko na napilitang tapusin ang buhay ng kanyang sariling ama. At base nga sa maikling flashback na nakita natin bago sinabihan ni Im-sama si Gangko sa chapter 1149, ay mukhang ganito nga talaga ang nangyari. Dahil makikita natin si Gangko sa flashback na to na lumuluhang sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. At bukod pa dyan ay ang umiiyak na pagtawag ni Colon sa kanyang ama na si Gaban nang siya ring naging mitya upang magbalik kay Gangko ang kanyang alaala. Siguro family isa ring dating miyembro ng Holy Knights ang ama ni Gangko. Subalit katulad nga ni King Harald, ay hindi na masikmura ng ama ni Gangko ang pinapagawa sa kanya ni Im-sama, dahilan upang utusan niya ang kanyang anak na tapusin ang kanyang buhay, upang makalaya siya mula sa deep sea contract ng The Great One. Pagkatapos siguro ng insidenteng yon ay maaaring si Brook nang siyang kumupkop sa kanya, at ang siyang tumuring kay Gangko bilang kanyang sariling anak. Yan sigurong dahilan fam kung bakit bigla na lang nagbalik ang mga alaala ni Gangko nung narinig niyang umiiyak na pagtawag ni Colon sa kanyang ama na si Gaban. Dahil si Brook nang nagsilbing ama ni Gangko pagkatapos ng malagim na insidente. Maaaring may punto sa nakaraan ni Gangko na inalok siyang maging miyembro ng Holy Knights, kapalit ng isang bagay na hindi niya matatanggihan. Katulad na lang siguro ng kaligtasan ni Brook. Ito na malamang ang dahilan kung bakit napilitang sumapi sa Holy Knight si Gangko at tanggapin ang deep sea contract ni Im-sama, kapalit ng buhay ni Brook at ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. Kumbaga fam binlockmail ni Im-sama si Gangko at sinabing tatapusin niya si Brook kapag hindi niya tinanggap ang deep sea contract. Kaya naman napersa si Gangko na ipagpalit ang kanyang buhay, alang-alang sa kaligtasan ni Brook na kanyang tinuturing na sariling ama. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay mukhang malaki ang naitulong ng ginawa ni Brook, dahil ngayon nakawala ng Straw Hats sa sina Jinbei, Nami at Usopp mula sa Aro-Aro no Mi ability ni Gangko. Nanatili naman sa kanyang pagkakagapos si Robin, dahil ang matitinik na bagin ni Saint Summers ang siyang nakapulupot sa kanya. Sa puntong to fam, may sakto namang dumating si Sanji sa lugar na kinaroroonan ng kanyang mga kapwa Straw Hats. At dahil dyan fam, ay siguradong nag-aapoy na sa galit si Sanji ngayon dahil nakita niyang nasasaktan si Robin mula sa Devil Fruit ability ni Saint Summers. Ngayon naman nga fam na malaya ng ibang Straw Hats,
ay makakagawa na sila ng aksyon para makatulong sa nagaganap na digmaan sa Elbaf. Mukhang isa sa mga Straw Hats na ito ang siyang sasaklolo kay Brook. Dahil sa mga oras ng ito ay kasalukuyan na siyang aatakihin ni Imsama. Base naman sa nangyayari ngayon sa Warland ay baka unahin ni Jinbei ang pag-apula sa malaking sunog na mabilis na tumutubok sa Owl Library at Walrus School. Si Nami naman ay baka unahin ang pagliligtas sa mga bata, lalo na't ito ang kanyang bukang bibig sa mga nakaraang chapter. Si Usopp siguro ay nanaising pumunta sa kinaroroonan ni Dory at Brogy, habang si Sanji naman ay baka dumiretso kay Saint Summers upang mapakawalan mula sa pagkakagapos si Robin. Teka fam, mukhang lahat pala ng Straw Hats ngayon ay may kanya-kanya ng pupuntahan. So kung ganun ay sino naman kayang siyang magliligtas kay Brook mula kay Imsama? Mukhang hindi pwedeng maging si Sanji yun fam, lalo na't alam naman nating hindi lumalaban sa babae si Blackleg. Kayo ba fam? Sino kaya sa tingin nyo ang magliligtas kay Brook? Sa pagtatapos naman ng chapter ay makikita natin ang crew ni Hyrodin na sina Gerd at Goldberg na nasa akto ng pagsasagawa ng combination attack laban sa tatlong dambuhalang general na nanay na nightmare monsters ni Saint Killingham. Subalit sa punto nga na papakawalan na ng dalawa ang kanilang atake, ay bigla naman silang pinigilan ni Rodo. Kaya naman pala famay dahil gusto rin ni Rodo na sumali sa kanilang atake. Kaya ngayon ay sabay-sabay na sina Gerd, Goldberg at Rodo na nagsagawa ng combo attack na tinawag nilang Roaring Nation na kaagad naman ngang nagpabagsak sa tatlong higanteng nightmare monsters. Kagayang-kagayang ataking yan fam sa Hakoku na combo attack ni Dory at Brogy na kanilang ginamit para wasakin ang barko ng Kid Pirates. Naging epektibo naman ang ataking to ng tatlong giants. At sa sobrang epektibo nga nito, ay napatalsik nilang isa sa mga nightmare monsters papunta sa lugar kung nasan si Saint Summers. Makikita naman natin si Saint Summers na inatake ang paparating na nightmare monster. Subalit laking gulat na nga lang niya nang bigla na lang bumagsak ang nightmare monsters sa mismong barko kung saan nila balak isakay ang mga batang giants na nagresulta naman nga sa matinding pagkawasak nito. Yari ka ngayon, Saint Summers. At dahil nga sa kapalpakan mo na yan ay mabubulilyaso na ngayon ang plano niyong makidnap ang mga batang giants at magamit ang mga to bilang pang blackmail sa Elbaf. Mukhang may susunod na kay Saint Saturn na magpapaalam at sasalo sa galit ni Imsama. Pero grabe talaga fam, sobrang exciting na naman ang mga kailangan nating abangan sa mga susunod na chapters. Mabuti na lang at mukhang mas sinisipag ngayon si Oda dahil wala na namang break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya asahan natin ang chapter 1174 ay lalabas ng Feb 13 Friday para sa fan translation at Feb 16 Sunday naman para sa official release. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!